Gaano po kadelikado ang pag-ibig sa papuri ng tao? Sa Juan chapter 12, verses 42 to 43 ay ating mababasa. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Datapwat dahil sa mga Fariseyo ay hindi nila ipinahayag. Baka sila'y mapalayas sa sinagoga, sapagkat iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa kaluwalhatian sa Diyos. Sa mga bersikulong iyan ay ating mauunawaan na may mga naniniwala sa Panginoong Hesus, pero mababaw lang na pananampalataya dahil takot sila na mawala sa kanila ang pabor ng tao. Sa Mateo chapter 25 verse 40 ay sinasabi, "At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa." Kung paano po natin tinatrato ang mga Kristiyano, ay gayon ang ating ginagawa sa Diyos na nagligtas sa kanila. Kung ikinakahiya natin sila, atin din pong ikinakahiya si Jesus. Lahat po ng ginagawa natin sa mga Kristiyano ay damang-dama ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Sabi po ng Biblia sa unang Juan chapter 4 verse 20, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos, at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Ang tao po na nagsasabi na mahal niya ang Diyos, pero hindi naman niya tinatrato ng tama ang kanyang kapwa, ay isang sinungaling. Isa pong patunay na mahal natin ng Diyos ay ang pagmamahal natin sa ating kapwa, lalo na ang mga Kristiyano. Unang Juan chapter 4 verse 20, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos, at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Sa Santiago chapter 2 verses 14 to 17 ay atin pong mababasa, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila,
Magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog. At gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sabi po ng Diyos, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.